Hello everyone! Welcome ulit dito sa aking channel. And today's vlog, alam nyo ba, mayroong isang pautangan online na kung saan pwedeng ma-approvean ang loan application ng 2 to 10 minutes daw at pwede tayong makautang hanggang 60,000 pesos. And grabe ha, as approval na naman daw yung loan app na ito. Pero ayun, sana mapanood nyo yung buong video para malaman natin kung paano nga ba yung first loan or magkano nga ba yung pwedeng mautang. Lalong-lalo kapag first time nga namang hiram dito, paano yung interest, yung mga processing fees. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, abay may pag-good news nga po ako sa inyo kasi sa bawat video na ina-upload ko, ako ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So, ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment kung ano yung napanood mo. At ako ay mamimili via YouTube comment picker kung sino yung ating mabibigyan sa ating pa-cash giveaways. So, maaaring magbigay ako ng 1,000 pesos, ng 500, 200, or 100 pesos. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. Here nga, Cash Quest, itong i-share ko sa inyo. Pang-secured loan nga daw ito, easy application. Pero bago tayo makautang sa bagong loan app na ito, syempre may mga gusto na namang i-access sa ating cellphone. So, kailangan nating bigyan or kailangan nating mag-agree sa mga gusto nilang i-access para makapag-proceed tayo sa ating pag-apply. Fast approval nga ito at same with other loan app mga beshies na bago kayo makautang dito, kailangan nating makapag-input ng valid mobile number and meron din itong verification code. Meron nga po tayong matatanggap na one-time password na kailangan lang din natin ma-input dito para makapag-proceed nga tayo sa ating pag-apply. And alam nyo ba, nakakaloka lang yung loan app na ito kasi inabot ng mahigit 1 minute pero ayan, wala pa rin dumarating sa one-time password. Medyo nakakabagot subukang utangan yung loan app na ito. Pero, yun nga, sinubukan ko pa rin na utangan. Pero, disclaimer lang mga beshes ko ha, hindi ako binayaran ng loan app na ito para i-endorse nga sa inyo, okay? So, bali, ginawa ko lang yung reviews na ito para maipakita sa inyo kung paano nga ba ito magpautang. So, maaari kasi na nakita nyo yung odds nga ng loan app na ito sa iba't ibang mga social media platforms like sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, or sa Instagram, ganyan. So, napakarami. Kasi nga, nakita ko lang din yung odds ng loan app nito sa isang social media platform nga. Kaya, na-curious ako at dinownload na naman. Hindi ko kayo na-encourage mga beshes ko ha, na umutang sa iba't ibang mga loan app, okay? Kasi karaniwan talaga sa mga na-try ko na ibang mga loan app medyo hindi maganda. Pero ayun nga, paano nga ba itong loan app na ito? So ito yung sinasabi ko kanina na hanggang 60,000 pesos yung pwedeng mautang at hanggang 4 months yung ino-offer na payment terms or yung pambungad nga ng loan app na ito. Hindi nawawala yung pag-upload ng isang valid government ID kasi nga isang valid government ID lang yung requirements para makapag-proceed tayo sa pag-apply. So, i-upload nga lang natin yung ID and marami naman daw yung mga option na pwedeng pagpipilian. And nakaloka ako dito mga beshes ko ha, kasi pagka-upload ko ng isang valid government ID, aba, nakuha nila agad yung full name, yung ID number, at yung date of birth na nakalagay sa aking ID. So, diba, napaka-high-touch na rin, no? Yung tipong i-upload mo, tapos agad-agad na detect nila yung mga infos na nakalagay nga sa government ID. Kagaya nga ng sinasabi ko, mag-ingat po tayo sa paglalagay ng iba't ibang infos natin ha, sa iba't ibang mga loan app. Kaya naman hindi ko kayo na-encourage. Kaya ginagawa ko din yung honest review sa iba't ibang mga loan app para makita nyo kung paano nga ba ito magpautang, kung okay ba utangan or hindi. And syempre, hindi rin nawawala yung facial verification, itatapat yung cellphone sa mukha and then i-follow nga lang natin yung instruction. May mga kailangan tayong sagutan, like yung mga basic information nga, like yung education, marital status, yung ating email address, sender, loan purpose, address details, home phone number at number of children. So, diba, marami yung mga tinatanong ng loan app na ito. Pero syempre,
kailangan talaga nating masagutan ang mga ito kasi hindi naman talaga tayo makakapag-proceed nga sa ating pag-a-apply kung hindi natin nasagutan yung iba't ibang mga infos or kung meron tayong malaktawan, di ba? At nakakaloka itong mga beses ko ha kasi medyo marami talaga yung kailangan sagutan. Work information like yung company name, yung company address, yung company phone number, yung profession, at yung work experience. Ilang taon nga daw tayo nagtatrabaho at magkano yung sahod, diba? And then address details na naman kung saan daw tayo nagtatrabaho, yung salary day, diba? And job type. And ito, 60,000 pa rin daw yung pwede kong mautang. At dito na nga tayo sa part na kung saan maglalagay ng mga personal references or contact references. At palagi kong sinasabi na mag-ingat tayo sa paglalagay ng mga personal references ha. Kasi based on experience, though hindi ko naman sinasabi na yung loan app na ito, pero kasi kapag nag-post due ang ating loan application, abay asahan mo kasama yung personal references mo na binubulabog. Kasi based nga yun sa experience ko sa ibang mga loan app. Pero syempre, yun nga, wala pa akong na-experience sa loan app na ito kasi ngayon ko nga lang subukan. So, ayan, maglalagay nga daw tayo kung saan natin gusto matanggap yung loan proceeds. Pwede via e-wallets or via bank. So, e-wallets na naman sa akin, via GCash nga. And then, payment account number. At nakakaloka mga beshes kasi from 60,000 pesos, naging 3,000 pesos lang na naman daw yung pwede ko palang mahiram. And meron itong nakalagay na repayment plan nga at ito yung mga breakdown daw ng mga babayaran ko. Like yung loan amount nga na 3,000 at yung pambungad ng loan app na to na naman na 4 months na payment terms, naging 7 days lang na naman. So same lang dun sa ibang mga loan app na nagawa natin or nagawan ko nga ng aking honest review at may interest rate na 0.5%. So, ang isa pa mga beses na medyo masakit sa loan app nga na ito, masakit pa sa break up, diba? Yung 3,000 na pwedeng utangin or yung loan amount na pwede kong hiramin na 3,000 pesos, hindi ko ito matatanggap ng buo. So, bali ang matatanggap ko lang ay 1,800 pesos. So, grabe, nasa 1,200 agad-agad yung kinaltas. At yung natitira nga na 1,800, yun lang yung ipapadala ng loan app na ito. Meron itong processing fee na 1,001 pesos, may total interest fee na 19 pesos at risk control service fee na 180 pesos. Kaya naman naging 1,200 agad-agad yung ikakaltas nila doon sa 3,000 pesos. So ang natitira nga na 1,800, yun lang yung ipapadala ng loan app na ito. At kagaya nung sabi ko sa inyo na napaka short term lang. 7 days lang yung ino-offer na payment terms. Kaya naman, isang loan app na naman ito na hindi ko nire-recommend sa inyo. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yung option kung susubukan nyo pa rin ito, di ba? Yung loan app na ito, after nyo nga na mapanood yung buong video natin. Pero kasi kung ako yung tatanungin nyo, please lang, wag nyo nang subukan kung ayaw nyo na mas lalo pa kayong malubog sa utang or kung ayaw nyo na grabe yung stress na ma-experience nyo, di ba? Sa ganitong mga loan app, okay? Gaya nung sabi ko sa inyo, though hindi ko pa nga na-experience kasi nga bagong try lang tayo sa loan app na ito. Pero kasi kapag nag-post due yung loan application nyo, kapag loan shark yan, yung tipong mataas nga yung mga charges, yung napaka-short term lang, kapag due date mo or nag-post due yung loan application mo, asahan mo na pati yung mga personal references ay makakatanggap ng iba't ibang mga messages or mga calls, missed calls ng mga collector nga ng iba't ibang mga loan app, diba? Or ng mga loan shark na yung tipong pipilitin ka na kailangan talagang makabayad ka at minsan nagbibigay pa nga yan ng time. Like, kailangan 12 o'clock or 1 o'clock p.m. or 3 o'clock p.m. makapagbayad ka na kasi pag hindi ka na makapagbayad, marami silang sasabihin like harassment or pananakot, diba? Kaya hindi ko nire-recommend sa inyo yung pag-apply sa iba't ibang mga loan app do. Kagaya nung paulit-ulit ko nga sinasabi na wala pa naman akong na-experience dito sa CashQuest. Pero kasi karaniwan nga sa mga may matataas na charges, based on experience na rin, ay ganun talaga maningil. Hindi talaga maganda. So, sobrang stress yung may bibigay sa atin, okay? So, ayan, nasa sa inyo pa rin yung decision nga kung utangan niyo. So, ano sa tingin niyo? Okay ba utangan itong CashQuest or hindi? So, sana kung may mga experience kayo, it's either maganda man yan or hindi, sana i-comment niyo po yan para mabasa ko at mabasa din ng mga iba
na nagbabalak palang subukan na umutang sa ganitong mga loan app or mga iba't ibang loan shark nga na nagsisilabasan sa Google Play Store or sa App Store para bago pa nila install, bago pa nila utangan, meron silang idea. Anyway guys, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!